Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat at hinihiling ko po ang inyong pahintulot na isama po ninyo ako saan man po kayo patungo ngayong mga oras na ito. At sa lahat ng kababayan nating overseas Filipino workers, ang mga Filipino migrants, saan man po kayong bahagi ng mundo, magandang araw po sa inyo. At ating pong pamagat ngayong hapon ay no vote sa pro-impeachment. No? No vote sa pro-impeachment. Ito na po yung ating maigting at tumitining na panawagan at sinusundan na rin ng ating mga kababayan. Alam mo ninyo, may posting po tayo kaninang umaga na ang ating inflation rate for the month of April ay 7.2%. No? 7.2% ang inflation rate natin para sa buwan ng Abril. Nung March ho ay 4.1. So nakita ninyo yung laki ng talon. March 1, 4.1. Tumaas po yan dahil nga nagsimula yung problema, yung gulo diyan sa gitnang silangan noong February 28. Inflation. And yet, saan ho nakatutok ang resources ng ating gobyerno sa impeachment? Mga kababayan, hindi po tayo umiiwas sa accountability. Lahat ng dapat managot ay dapat panagutin. Lahat ng may pananagutan dapat tugisin. Wala pong debate doon. Ang tanong, ito pong umiiral na pag-abuso sa proseso ng impeachment. By the way, the impeachment is a constitutional process. It's a constitutional process reserved for those occupying high positions in our government, like the President, the Vice President, the Ombudsman, members of the Judiciary, and the other Constitutional Commission. Ibig pong sabihin, hindi dapat ito pinaglalaroan. Ang aking kaibigan na nag-oorganisa rin sa ating mga OFW, si JJ, JJ, magandang hapon sa iyo. Sana ay mawala na. Ang dasal niya, mawala na ang mga corrupt politicians para umangat ang ating bansa. Mangyayari lamang po yan pag tayo ay nag-focus dito sa ating, kagaya ng ating pinag-uusapan, no vote sa pro-impeachment. Ang problema po natin, inflation, kagutuman, yung sumisirit na pagtaas ng mga presyo ng pangunahing pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. At yung pagtaas din ng kriminalidad. Yan po yung mga pangunahing problema, hindi po impeachment. Si VP Inday Sara, kahit po i-impeach nila ngayon mismo habang tayo nagla-live, hindi po bubuti ang kalagayan ng ating bansa. Wala pa rin pong direksyon. Ito pong ginagawa nilang impeachment in the guise of accountability laban kay VP Inday Sara, bunsod lang po ito ng kanilang matinding takot. Lahat ng nagnakaw sa ating mga Pilipino, tingnan po ninyo kung sino-sino yung mga bumoto sa committee level. Lahat yan sinangkot, mga affidavit na naglabasan, may mga larawang naglabasan, may testimonya at pagtotoo na pagpapatotoo na inilabas yung 18 dating sundalo, 16 sa kanila'y dating kabahagi ng Marines, yung dalawa ay sa Army or Philippine Army. Lahat po yun itinuturo. Itong mga tumutugis kay VP Inday at humihingi di umano ng accountability. And yet, sila mismo ayaw maging accountable sa ating mga Pilipino. Kaya po ako'y nakikiusap sa inyo, kausapin po ninyo yung inyong mga kongresista. Luzon, Visayas, Mindanao, diyan sa BARM, kausapin po ninyo yung inyong mga kongresista. And you have to assert and register your opposition dito sa ginagawa nilang pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Hindi po ito laruan. Hindi po ito dapat paglaruan. Ang ating saligang batas dapat ay rinirespeto. Ang ating saligang batas ay pinapahalagahan. Hindi po ito dapat yurakan, bagkus we have to defend, we have to respect, we have to uphold our Constitution and every single provision that is contained in that single document called our Constitution. Huwag po nating hayaan itong mga parang
Parang mga elementary students na naglalaro-laro lang diyan sa playground. Ang masakit, ang kanila pong nakitang playground ay yung House of Representatives, yung mababang kapulungan, yung kamara. Yun po yung ginagawa nilang playground. At ang kanilang laruan, ang kanilang ginagawang tila coloring book lang, ang treatment ay ang ating saligang batas. Kaya po dapat kausapin ninyo, lalo na yung mga nasa Mindanao, nasa Visayas, nasa Luzon. We have to assert our being Filipino citizens. Ayaw natin sa impeachment dahil hindi naman totoo ang mga nakalagay doon sa mga mali-maling bintang o allegation laban kay VP Inday. Tingnan po ninyo, sariwain natin uli. Linabas nila yung kanilang star witness, si Ramil Madriaga. Yung sariling affidavit ni Ramil Madriaga, ang dami na pong butas doon. Wala pong halaga yun. Piece of paper po yun, dapat yun idiretso sa trash can, sa basurahan. And yet, itong mga kongresista, they're spending government resources, government time, pati yung galing at talino ng mga empleyado diyan sa mababang kapulungan para lamang paglaruan yung ating saligang batas gamit ang mga huwad na aligasyon diyan sa affidavit ng kanilang star witness. Bakit ganon? Sa takot po nila na pagka dumating na yung end of term ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos, hahabulin sila ng pananagutan. Sila ang tunay na may pananagutan sa ating mga Pilipino. Kaya po sana ikampanya natin, mahigpit na nating ikampanya ang no vote sa mga pro-impeachment congressmen and women. No vote sa mga magpo-pro-impeachment na senador. Alam naman natin more or less ngayon kung sino-sino po yung nakapostura diyan sa mababang kapulungan at diyan sa Senado na patungo doon sa pro-impeachment. Hindi po bubuti ang buhay natin kahit i-impeach mo ngayon mismo si VP Inday Sara. Hindi po bababa ang inflation rate natin, hindi po sisigla ang piso, hindi po sisigla ang ekonomiya. Sapagkat hindi naman po kasi yung impeachment ang tutugon sa mga problema natin na tumatama na po sa sikmura. Na bumabasag na sa ating mga pinggan, wala na tayong maiuwi at maihatag sa ating pamilya pagdating ng oras ng pagkain. Yet, nakafocus po sila sa huwad na impeachment. Kaya po dapat kausapin ninyo yung inyong mga kongresista. Ayaw namin dyan sa impeachment na yan. You've spent so many hours, so many days, so many time for that fake impeachment over spending your time. Bayad naman natin sila, sweldado natin sila, empleyado ho natin sila eh. Taxpayers money yung ginagamit nila. Yung sahod nila galing ho sa atin. Imbis na ang dapat nilang pagkukulan ng panahon, pansin, galing kung meron, talino lalo na kung meron, ay kung paano natin matugunan itong krisis na ating kinakaharap pare-pareho. Patuloy pong tataas ang mga presyo ng kuryente, ng tubig, ng krudo, ng gas, ng produktong petrolyo, ng pagkain. Hindi po tayo mabubusog dyan sa impeachment na yan. Yung mga kongresista, and I've been receiving many messages, yung pong mga kongresista na aktibong nagtutulak ng impeachment, busy po raw sila ngayon. Nagkakaroon ng iba't ibang pagpupulong, dyan sa bababang kapulungan, at nagpapangakuan na, ano hong pinapangako? Pera, pondo, sanggaling sa atin, sa inyo, sa buwis na ating ibinabayad. So dito dapat maging aktibo tayo na mangampanya na no vote para sa mga magpo-pro-impeachment. No vote come 2028. Tingnan ninyo yung inyong mga kongresista. They have no right to just decide for you or on your behalf without first consulting you. Hanggang ngayon, sabi ng aking kaibigan na isang kongresista, wala pa rin ang committee report ng House of Representatives Committee on Injustice.
nagbotohan sila, meron daw pong probable cause para magtuloy ang impeachment sa committee level, ibabato po nila yan sa plenary, pagbobotohan. Meron pa pong panahon, meron pang panahon na maging marinig ang inyong tinig, marinig ang inyong boses, at iparamdam ang inyong pagtutol dito sa huwad na impeachment. Kausapin ninyo ang inyong mga kongresista. And I have it from a very, very good source na marami na rin na mga initial congressmen na umuo ang nagwi-withdraw ng kanilang pagboto diyan sa impeachment laban kay VP Inday. Bakit? Unang-una nakita nila na wala naman tunay na ebidensya. Ito ay isang bahagi ng paninirang patuloy kay VP Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. Ito po'y bahagi ng kanilang continuing effort na wag pong maupo si VP Inday dahil nakakatiyak sila at makakatiyak po kayo mga kababayan. Papanagutin ni VP Inday Sara ang lahat ng nagnakaw, nangurakot, sangkot sa korupsyon at nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Napakadali po ng intindihin ang nangyayari sa ating bansa. They are doing this for their own political survival. Sarili lang ho nila iniisip nila. Proof. Andito na po tayo, napakalalim na ng nagiging epekto ng krisis dulot ng giyera diyan sa Iran. And yet, wala pa rin pong klaro, malinaw, konkretong tugon ang kasalukuyang administrasyon. Kung hindi yung papachi-pachi, barya-baryang ayuda. Hindi po kayo mabubuhay sa ayuda. Yung ayuda, yung mga nakatanggap na, alam ko naman, and you have to do it. Dapat ninyong kunin, pera nyo po yan eh. Kunin nyo yan. Pero alam ko naman na malinaw sa mga nakatanggap ng ayuda na hindi naman nila interes ang ayuda. Ang hinihingi ninyo ay opportunity, patas na oportunidad. Huwag ho tayong pumayag. Nasasalaulain nila, uunahin pa itong huwad na impeachment kesa sa issue ng inflation. Yan po ang issue natin, inflation, kagutuman, kriminalidad, at siyempre ang walang katapusang korupsyon at kurakot. Mangangako po na naman ng pondo ang administrasyon sa mga boboto na mga kongresista para lamang matuloy ang kanilang plano na wag manalo at ma-disqualify si Inday Sara. Hindi po ganyan kababaw at hindi po ganyan kahihina mag-isip tayo mga Pilipino. Time to push back. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Mag-ingay po kayo. Kung may makikita kayo mga pagpupulong o payapang pagkilos na gaganapin kontra sa impeachment, sumali po kayo. Magsalita po kayo sapagkat hindi po ito ang tutugon sa problema natin sa pagtaas ng presyo, sa kagutuman, sa kriminalidad, pagbalik ng droga, kurakot, korupsyon na nangyayari pa rin ngayon sa ating bansa.